Humahaba at mukhang talagang dadalihin ng mga Duterte camp ang usapin tungkol sa issue ng suka. Suka, sako-sakong pera, at saka tokhang. Ilan lang yan kasi sa binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na doon sa kanyang speech sa unang araw ng kampanya sa Ilocos. Pero itong mga kandidato ng PDP Laban ay nag-react. Halos lahat sila nag-react. At hindi ko rin malaman, hindi naman sila tinutukoy. Pero ang dating, lalo na dito kay Senador Bato, ay siya daw yung tinutukoy o sila daw yung tinutukoy. Pakinggan nyo ito yung sinasabi ni Senador Bato de la Rosa. Sagutin ko lang, in fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagat ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Ano? Alam niyo, no? Hindi naman sinabi ni Pangulong Marcos na yung kandidato na inutusan lang magdala ng suka ay PDP Laban. Walang sinabi ang Pangulong Marcos. Pero ito si Bato, sinabi daw na sila yung naghatid ng suka. Actually, sinabi ng Pangulo naghatid ng suka, hindi naman bumibili ng suka eh. Pero itong interpretation ni Bato, iba. Tingin niyo kaya Atty. Hinlo ko? Ayan, pakinggan niyo ito ha. Na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin niyo kaya Atty. Hinlo? Abogado? Ayan, no? Di ba? Iba, sa kanila, iba na yung dating. Ang sanabi ni Pangulong Marcos nung speech niya, meron dyan na naghatid lang ng suka, nagfile na ng COC o Certificate of Candidacy. Naghatid, hindi sinabi niyang bumili. Ang sabi ni Bato, ganon. Bumili ng suka, o kami daw ay bumili ng suka at nagfile na ng Certificate of Candidacy. O, bakit umaamin kayo na kayo yun? Hindi naman sinabi ng Pangulo, kayo yan. Si Marcoleta, kung sino-sino mga PDP Laban candidate, pinalaki niya yung isong yan eh. O, di, bahala kayo. Pero dahil nga sinabi ng Pangulo dyan about suka, sako-sakong pera, tsaka tukhang, na ayon sa Pangulo, hindi na dapat magbalik yan. Hindi na dapat maulit yan. Kaya daw meron siyang sariling kandidato na siyang kanyang makakatuwang, makakasama sa gobyerno para patinuin ang pamahalaan at hindi na nga babalik pa doon sa mga nakaraan. Ayan, ang dating. So, kaya ngayon, binabansag ang Team Suka, kalaban sa Alyansa para sa Pagbabago. Alyansa para sa Pagbabago. Ayan, So, ibig sabihin, itong usapin ng suka, aasim at aasim pa itong binigar na ito hanggang sa araw ng eleksyon. Kasi ginagamit na ngayon ng kampo ng mga Duterte na idiin na sila ang sinabi ni Pangulong Marcos na naghahatid ng suka. Para magalit na naman, yun ang purpose niya, para magalit ang mamamayan kay Pangulong Marcos. Ayan, So, bahagi na ito ng mga propaganda sa kaliwat kanan. Kaya bahala na kayo. Tama bang mag-react si Bato at yung mga taga-PDP Laban, Duterte camp candidate, na sila yung tinamaan diyan sa about vinegar, about suka, na sinasabi ni Pangulong Marcos? Maasim ang usapan talaga. Matatawa ka na lang eh. Yan po ang buhay talaga nila, no ha? Ang hirap talagang maglingkod sa gobyerno. Kapag ganitong kampanya, nagkakabukuhan eh. Nag-aamoy vinegar ang usapan. Ang lupit. Any comment, reaction, malaya lang po kayo. Sige lang po. At ito pa yung isa. Nako ba? Mayroon akong nagbabanta na panibagong mga rally. Pero rally naman ito na hindi manggugulo. Rally lang para ihayag. Don't panic para ihayag ang kailang saloobin at kailang ipanawagan sa Senado na kumilos na, gumalaw na para sa article of impeachment na ipinorward na ng Kongreso bago nag-recess. So nag-oorganisa na po at ang focus nila tawagan ng pansin si Senate President Escudero. Abogado si Escudero pero iba ang kanyang interpretation doon sa ating saligang batas na kapag naka-recess sila ay hindi sila pwede magtrabaho para sa impeachment trial. Samantalang napakarami ng abogado nagsabi, pribadong lawyer, mga retired justices ng Korte Suprema at iba pang mga magagaling na abogado, maging si Senador Coco Pimentel na top notchers maging abogado, ay nagsabing pwede.
na i-discuss ng Senado sa panahon ito. So kakaunti yung nagsasabi at kumakampi kay Escudero na hindi sila pwedeng gumalaw dahil nakareses. Ang gusto nga ng Escudero, hindi lang sa June. Gusto nga niya sa July o August na. Sa next Congress na talakayin. So mapapanis na po yung article of impeachment, delikado yan. At dahil dyan, sa paninindigang yan ng Senate President, magrarally na po ang iba-ibang sektor, ang civil society, kung yung magugunita. Ang unang complainant sa article of impeachment or sa impeachment complaint sa Senado. Sa Kongreso noon, yung tatlong complainant ay civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado. Pero inarcade yun, itinabi, isisantabi yung lahat ng yon. Ang inaproba ng Kongreso ay yung kanilang sariling reklamo at complainant at inendorso ng mahigit na 200, 240 na congressman. So bagong article of impeachment yan. Hindi yan yung article of impeachment ng mga civil society. Pero nirespeto nila yung desisyon ng Kongreso kasi enough yung number. Dahil Kongreso ang complainant, Kongreso ang nag-impeach kay Sara. So bago yan, hindi yan luma. At itong mga naunang nag-file ng complaint against Sara Duterte, ang silang gikilos ngayon sa susunod na mga araw para kanilang tawagan ng pansin siyang Senate President na kumilos, gumalaw, at nga po, trabahuhin na ang article of impeachment. Nagkakaroon lang ho ng technical and legal issue tungkol sa saligang batas. Pero mas majority ng mga abogado, kahit mga retiradong Associate Justice sa Supreme Court, merong authority, merong dapat gawin ang Senado ngayon kahit nakareses. Problema, tumatakbo yung oras. Ultimo yung rule, impeachment rules, hindi pa ginagawa ng Senado ngayon. Pag sila pala nakareses, hindi na pwedeng abalahin, parang ganon. So, ang recess kasi, yan ay calendar lang. Yan ay rules lang ng Senado at Kongreso. Okay? Pero yung trabaho nila bilang senador, bilang impeachment court, pagkatapos matanggap ang article of impeachment, yan ay iniuutos ng saligang batas. So ang dapat masunod, saligang batas, hindi yung rules nila na nagbabakasyon madalas ang Kongreso at Senado. Sa rules nila, bakasyon sila ngayon. Pero sa ilalim ng saligang batas, dapat nagtatrabaho sila. Lalo na ho pagka impeachment ang pinag-usapan. Impeachment court dapat binubuo at nagkakaroon ng trial. Magkakaroon ho kasi ng technical, pwede pang ma-dismiss yung kasong yan pag nilagay sa 2020 Congress. Mati-technical yan. Kasi para magiging dalawang Congress sa isang article of impeachment, mukhang may technical problem dyan at legal problem. Dapat kasi isang taon lang, isang article of impeachment. Okay? Isang taon, isang article of impeachment. Isang Kongreso, isang article of impeachment. Pag naging dalawang Kongreso, kasi 19 Congress ngayon, na-file sa kanila. Nasa kanila na nasa Senado na Kung aabutin ng 20 Congress, dahil dalawang Kongreso na yan, mukhang may problema sa saligang batas dyan, sabi ng ibang mga abogado. So, tama lang na yung mga mamamayang Pilipino ay mahinahon, mapayapa, na manawagan at tawagan ng pansin ang Senado na kumilos na, now na, hindi sa June, hindi sa July, hindi sa Agosto, dapat ngayon na. Kahit recess, magtrabaho sila. Please like, share ng ating video.